Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at ito nga mga karibyo natin, finish ka na, Lacson, BBM at tinalikuran na. Aba, yan po mga karibyo natin ang alamin natin sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at ito na nga mga kababayan. Simulan na po natin to, pasok! So kung isa-isahin kami mga oposisyon, tapos sasabihin ni Senator Lacson, kita mo, hindi guilty, etc. Siya na lang namimili eh. Si Senator na lang Lacson na lang mamimili kung sino dapat kasuna o hindi. So kung final mo sa ombudsman, edi pabayaan mo yung ombudsman mag-imbestiga at tignan natin. O kung gusto mo naman sa mga committee, iba't ibang committee sa Senado, basta patas. Ilabas ko rin yung alam ko whether sa'yo or kung paano mo tinatakot yung ibang mga senador. Sabi niya, my best wishes to the men and women and LGBT of the Philippine National Sabi Police Tatay Digong. and the armed forces of the Philippines. You are very close to my heart because you offer your lives for the country. Dumating na yung PIR, saka yung tax records and bank records ni VP Sara. Ano yung importante sa inyong lives? Kasi Ang napagkasunduan natin, di ba, binalik namin yung BIR records kasi only the President can do that, na pwede lang silipin, or kung yung mismong tao na yung may-ari ng ITR or record, ang pag sinabi niya buksan, but this time the President said yes. Pero dati sinuli namin because kalmalinaw naman, we cannot just open it. so bakit ngayon, bakit ngayon nagbagong isip ng Pangulo? Bakit i-open na mga kababayan? Dati naman hindi, sabi mo, di ba? And then with the approval of the President, then ibig sabihin namin silipin nyo kasi meron akong basbas. Meron ng ayan mula mismo sa bibig ni Rapi Tulfo, huling-huli mga kababayan, may basbas ng presidente na mga karbi natin. Gaano po ka-importante sa isinasagawang impeachment trial yung ganitong mga financial records po ng ini-impeach na opisyal? May pros and cons yun actually. Yung pros is like, sabihin na lang natin, kami as senator judges, then makikita natin yung sinasabi kong yung mga kayamanan nila, ni VP Sara, ng kanyang husband. Doon natin makikita kung kaya nga po, atras tayo siguro kung maaari hanggang yung mga stock statements, etc. na even before she became the mayor. Yun na. Para makita po natin. Lumabas na mga kababayan. Even before na siya ay mayor, mga karbi natin. Anong kinalaman ng pagiging mayor ni VP Sara sa pagiging vice-presidente niya ngayon? Bakit nung mayor ba si VP Sara nanggagaling sa vice president yung intelligence fund niya? Di ba hindi naman po mga kababayan? Talagang fishing expedition na po itong ginagawa nila. Ibayan natin. Ito talagang from the very start, gano'n nakalaki yung kanilang assets and liabilities. Then meron tayong pagbabasihan. Kasi kung sasabihin natin wala, puro lang tayo kwento, paano natin mapagbasihan, di ba? Para magiging hearsay. Para meron lang talaga kayong ebidensya, hindi yung pagbabasihan na yung ano niyan eh. Ang pagbasihan nyo, yung yung mga pondo na binigay sa kanya, no? Yung intelligence fund na binigay niya sa kanya sa pagiging vice-presidente niya. Hindi yung mayor pa siya. Ngayon, kung gusto niyo nang mayroon kayong pagbasihan, i-compare nyo sa confidential and intelligence fund ng presidente. Diba? Doon naman, kung may irregularities ba or wala. Diba? Bakit umabot siya ng ganitong amount? Doon may parang history, doon sa mga binabayaran nilang taxes, makikita natin na Phishing. Kung talaga binabayaran nila, so what's wrong with this? Phishing na yan eh. Doon natin makikita, parang ika ka snapshot kung nangalakaraang Manlalambat ka lang, Tulfo, mangingisda ka. Kasi rather na bubuksan mo lang ngayon 2024, 2025, o nung VP na siya, hindi mo talaga makikita, biglang sumulpot na lang yan. Para Kung yung sa yung buksan, mula nang nag-congressman ka, kung ano man position mo, yun yung buksan, no? Nung media personality ka pa, 'di ba? Kung buksan mula doon hanggang ngayon mga kababayan, papayag ka ba?
O, yun ang tanong dun mga karibin natin. Papayag ka ba na mag-fishing expedition? Diba? Na maghanap sila ng butas? Yeah. Ganun yung nangyayari ngayon eh. Naghahanap May ka ng bumasa butas. natin, may babangga-bangga natin yung SALN, yung binayad sa BIR. So, yun po yung pros. Pero yung cons din, kung hindi pala, biglang lumaki yung assets, liabilities, yung tax system lumaki in these past few years lang. So, questionable. Kaya, we really want to find out, the senator judges, wants to find out na kailan ba nag-umpisa ito, yung kanyang wealth, di ba, yung yaman, magkano na ang Alam nyo, ginagago nyo ng taong bayan eh. No? Sa ginagawa nyo kay BP Sara, ginagago nyo ang taong bayan. Sino po bang may history ng pagnanakaw sa pamilya ng Marcos at Duterte? Diba? Katarantaduhan na ito, pagnanakaw ang inaano nyo kay BP Sara, ay sino po ba talagang may history ng pagnanakaw? Ha? Yun ang basihan, no? Yun ang talagang very strong, no? Ha? Pinakamalakas na basihan mga kaubayan. Kung sino ang may history ng pagnanakaw sa pamilya ng Marcos at sa pamilya ng Duterte. Di ba? Yung dumi ni Marcos, pinapahid nyo kay BP Sara eh. Ha? Halatado na ito mga karibin natin. niya over the past several years. So, importante po yun. So this will give you, Senator Judges, a clearer picture. Exactly. Yun po yun. Parang babalikan mo eh. For how many years yung mga binabayaran niya ng taxes. Rather than bubuksan lang namin kaagad, wala kami pagbabasihan. Paano namin babasihan yun? Paano namin sasabihin? Bugok lang ang hindi makakaintindi nito. Di ba? Anong wala kayong pagbabasihan? Ilang taon na si BP Sara sa pagiging Vice President. From, di ba? 2022 hanggang ngayon, wala ka pa rin pagbabasihan yan. Di ba? Dahil yan lang naman na mga na-range, no? Naging Vice President si BP Sara. Diyan lang na taon, naging impeachable officer si BP Sara, mga kaubayan. Sabihin na ito tama ito o mali ito. Kung wala kami, hindi namin babalikan. Mali ka. Sir, can we get your comment lang dun sa binigay na manifestation ni Senator Marcoleta asking the Senate to parang find ways kung paano sila makakasali, participate sa impeachment trial? Silang dalawa ni Senator Jinggoy, pati Senator Marcoleta yung nag-manifest. We're going to talk about that sa susunod namin focus siguro. But initially, may nag-open na yan yesterday when we had a focus sa office of Senator Nix. Pero naibala yung topic. Pero pag-uusapan definitely namin yan. Kasi ito paano senators pa rin mo ngayon, di ba? Si Senator Jinggoy was only suspended. Pero Senator Marcoleta wala pa. So, for me, personally, why not? Diba? Bakit sila pwedeng mag-attend ng trial? What are the options like ipapaalam sila sa court para umattend personally o via Zoom? I guess nasa court na po yun kung papayagan mo sila. Pero still, dapat may consensus po ang majority at saka minority regarding that matter. I believe next week pa pag-uusapan. Pero kayo, Sen, ay sa inyo umattend silang dalawa? Senator pa rin po naman sila, di po ba? Ay binoto sila ng taong bayan. Why not? Via Unless- Zoom? Except siguro kung convicted na sila, kung trial pa lang naman, di ba? Innocent at you're proven guilty. Pasensya na wala ng audio. Ang sabi ko po kanina mga kababayan, bakit umurong ng bayag ni Erwin Tulfo ngayon mga kababayan, di ba? Dati naman, parang sinasabi niya na doon hindi na sila pwedeng mag-senator judge, di ba? Parang ganun yung context. Correct me if I'm wrong mga kababayan. Pero bakit ngayon parang umurong ng bayag ni Tulfo? Sinasabi nga. So, there's still senators. When you say attend via Zoom, sir? Or Depende na po yun. Ayaw ko pangunahan ng Sandigan Bayan kung papayagan po sila o hindi. May mga request po sila. Nag-request po si Senator Jinggoy, Senator Marcoleta. Pero dapat po ang request, hindi po sa amin, doon po sa Sandigan Bayan. Papayagan sa everyone na
Kumbaga, initiative nila pa rin dapat sa Senado. Exactly. And sa Ligan Bayan, di naman namin pwedeng diktahan dahil nandun sila. Nasa custodiya sila sa Ligan Bayan, di naman po sa Senado. So kung papayag po ang Sandigan Bayan, pero hindi naman po natin pwedeng diktahan. Eh pag pumayag na, di ba? Sabi ko nga, senador pa rin naman sila. Yan, hindi pa naman sila nakukonvict. Napag-usapan ba yung possibility na yung impeachment court ang susulat sa Sandigan Bayan to allow those two senators to attend physically? Hindi pa namin pag-usapan. Yung nga yung sinasabi ko na next week, pag-uusapan namin yan together with the minority members of the Senate. Hindi lang majority ang mag-decide, pati ang minority. When is that, sir, yung focus? Hopefully next week, siguro Wednesday. Sir, sorry, yung 10:30 na nire-request ni Senpix na maging impeachment trial, 10 a.m. pa rin po hanggang 3 o'clock. And then 4 o'clock po yung hearing para may 1 hour po i-rearrange yung mga tables and chairs. So decision na yun, na hindi na babagay 10 to 3 and 10 to 3 po, hindi 10:30 to 3:30. final answer yan, sir. Yun ang, kahapon sa caucus, yun ang pagkasunduan ng majority. 10 to 3. so bakit hindi kayo pwede mag-adjust ng 10:30? Problema ko kasi baka marami pong tatalakayin sa session. Marami daw tayo mga nakapimpin na batas. Baka paniginawa natin 3:30 po yan, mga i-re-arrange at 4:30 na po, 5 o'clock. So tama lang mo yung 10 o'clock. 2017, habang ang Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon, ay isang ordinaryo at pribadong mamamayan lang. Hindi ito kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. Tumutupad Hugas kamay lang naman. ang Pangulo sa batas. Hugas Kung kamay meron na dapat naman. sisihin, walang iba, kundi ang kanyang Duterte. sariling ama. Akala ko Dahil sa Duterte. mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay Ayun, at Duterte nga. nagpapatay. Grabe talaga. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Malamang ay Buong-buo na naman yung araw ni Claire ngayon. Diba? Dahil sa statement niyang ito, buong-buo na naman ang araw ni Claire dahil napangalanan na naman si Duterte, mga kababayan. Aray mo. ikanalulungkot lamang niya dahil ang ICC ay isang impartial court. Hindi maaaring gamitan ng impluensya at hindi kayang takutin, nasaktan o anumang pwedeng gawing karahasan. Mhm. So, muli, ang mga sinabi po ni Vice Presidente ay pawang walang katotohanan. Sa inyong dalawa ni Vice President Sara Duterte, sino pong nagsisinungaling? Sige nga. Sige nga, mga kababayan, sabihin niyo po dito. Sa kanilang dalawa ni Vice President Sara Duterte, sino po ang nagsisinungaling at sino po ang mukhang sinungaling? Ha? Useless, baseless, nonsense. Aba. Yusek, nagbago na po ba yung pagtingin ng Pangulo na hindi tayo babalik sa ICC? Sa ngayon ay wala pa rin pong anumang update. Katulad pa rin po ng aking sinabi, sa ngayon ay wala pa po na pag-uusapan kung Sige, bumalik ka sa ICC para ka ni Trump, sipain ka ni Trump, di ba? Sinasabi na nga ni Trump, dumistansya na kayo sa ICC, kayong mga allied countries, di ba? Kung talagang kaya nyo at matapang talagang Pilipinas, mga kabayan, bumalik kayo. Diba? Bumalik tayo sa ICC para magkaalaman na kayo ni Trump. Diba? kinakailangan ng mag-rejoin sa ICC. Follow up po, Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, maidagdag ko na rin, in describing gun violence, VP Sara in that same speech said that she can hire a gunman for 5,000 pesos in the Philippines to kill her husband's mistress, citing a hypothetical example. Your reaction to this, and how would the palace characterize matindi gun matindi violence to. in the Philippines? Ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay ikaw. kumakalaban po sa mga Sasano? criminal acts. Budol na naman to. Budol. O, kung talagang lumalaban kayo sa mga criminal acts na yan, sinasabi mo, Claire, diba? Di sana,
kulang po yung mga nabibiktima. Kaya alam niyo yung rider, di ba? Kawawa naman yung rider, kawawa naman yung mga bata, di ba? O, na yung mga naghahanap buhay ng patas, kawawa naman kasi masyado na po talagang talamak, mga kabayan, di ba? Kaya budol ito. Ano man ang sagot nito, budol yan. Pakinggan po ninyo. Sa mga ginagawang krimen. Kung siya naman po pala ay mayroon ng kinalaman Ayun na. patungkol dito, Biglang ginanahan, no? Oh, napansin niyo si Claire, bigla po siyang ginanahan nung, teka lang, bibela ako, parang makaka-score ako dito, oh. Tingnan niyo. hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay mabawasan? Or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama Naku. bilang presidente. Parang totoo, ah. Bakit kaya hindi ito nasawata? Kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito. Binalik niyo, eh. Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit. Next question po, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon po. Birahin mo, Ann. Ma'am, sa 10th day ng impeachment trial kahapon, may reaction po ba ang Malacanang kung meron lang po? Regarding po sa testimony ng dalawang dating Land Bank branch manager, kaugnay ng withdrawal ng confidential funds ng OBP at DepEd under po ni BP Sara noon. Naniniwala po ba ang palasyo na ang naging testimony ng mga bank managers ay nagpapakita ng kahalagahan ng accountability sa paggamit ng confidential funds? Mahalaga po kasi na magkaroon po talaga ng transparency and accountability. Ang napatunayan lamang po kahapon, Wala namang napatunayan kahapon. Ang napatunayan po tama, may napatunayan pala kahapon, no? Ang napatunayan po kahapon, walang irregularities na ginawa si BP Sara at legal lahat ng ginawa nila, mga kabayan, no? ay talagang nagkaroon ng withdrawal ng funds or pera mula sa mga nasabing bangko. At yun ay hindi naman pinasinungalingan. Kung ang nakita nila ng mga bank representatives ay unusual ito, ang dapat sigurong gawin ng mga opisyal ng bangko. Unusual ito, Pati bangko, pinakialaman na nito. Grabe. so ito ba ay masasabing dapat na i-report sa AMLAC? Gago. Confidential fund nga. Confidential fund nga, i-report pa sa AMLA. Mga kabayan. Hindi na bulgar na yun. Official man, public official, government, private, kung nakita nilang unusual, hindi po ba dapat ito ay na-report? Dapat ang itanong dito, no? Kay Claire Castro. Claire Castro, ano bang tawag nila kay Castro? Yusek Claire Castro. Ha? Pwede po bang malaman kung saan nagwe-withdraw ng confidential fund ang Pangulo? At nang matanong din yung mga branch manager, di ba? Kung unusual ba yung ginagawa ng Pangulo? Baka mamaya, sinasabi nyo kay BP Sara, unusual, di ba? Baka mamaya, mas matindi pa pala yung withdrawal na ginagawa ng Marcos doon sa branch na yon, mga kabayan. Kaya without any comparison, you cannot say, no, na ito po ay unusual. Masasabi lang po natin na unusual ito kung makikita po natin yung ibang confidential fund, like confidential ng Pangulo, confidential fund ng Pangulo, i-compare ninyo, diyan tayo masabi natin, unusual talaga to. Unusual talaga yung ano ni BP kasi maliit pala ito kaysa sa confidential fund ng Pangulo. Diba? Huwag yung gawing bobo ang taong bayan. As simple as that, maiintindihan natin yan. Sa AMLAC. Siguro, yun lang po yung naging kakulangan dahil sa ngayon, ang Sige, batas Bea. natin ay sapat Nataranta na. at kinakailangan lamang pong sundin. Nagiging problema lamang po dito na kahit meron tayong batas, pero pilit na nilalabag para sa sariling interes. Ayan na mga kababayan. Anyway,
Ito, pasadaan po natin si Senator Alan Peter Cayetano. Sir, pasok. Mga former secretaries ay nagsasalita, talagang may tinitignan, may tinititigan, di ba? So there are much bigger contractors, especially if they're powerful or powerful contractors of the powerful people, na parang hindi tinitignan. Pero tignan nyo po, katulad sa akin, sa Taguig, after May 11, sinabi ko na po sa inyo, handa ako sa cost. Diba? Mahirap po, mahirap. Siping ito eh. Siping po Marami yung akong pinatatamaan kinailangan dito eh. sabihan na huwag nyo ako alalahanin kung ako'y kasuhan nila o ikulong. Sana naman po walang patayan, sana po walang assassination plot. And I don't think naman na meron. Pero yung kaso at kulong, tinanggap na po namin yan. Diba? At marami nagsasabing, yung kaso ni Senator Marcoleta, wala yan, hindi totoo yan, never nagkaroon ng ganyan, na campaign donation, sasabihin plunder, tapos sinabi yan sa mga nag-donate like Mike Defensor, huwag kayong mag-alala, bailable yan kasi hindi naman porque nag-donate ka at siya na plunder, ikaw rin. Pero kita mo, nakakulong na sila ngayon, di ba? Sabi nga ni Senator Jinggoy, sa tamang panahon, di ba, yung ebidensya din ng hawak niya. So, mabigat po kung tingin nyo po hindi stressful, kung tingin nyo po kahit kami nakasmile na parang araw-araw, tinatanong namin sa sarili namin kailan magbabago, kailan po ang mahirap, hindi na kailangan isipin ang pagpapagamot sa kanilang mga anak, kailan po ba yung mga probinsyang napabayaan ay magkakaroon din ng tren, ng internet. Yan po ipangarap natin lahat. Ang question, sinong tatayo, sinong lalaban, sinong magsasalita. Madali pong sabihin matapang pag nasa administrasyon. Senator Lacson, I never doubted na matapang. Pero katulad ngayon, kaya madaling magturo sa lahat, lahat na sa kanya eh. Lahat sa administrasyon, lahat kakampi niya eh. Di ba? So, ibig sabihin, magpalitan man kami ng akusasyon, hawak niya lahat. Sa akin, sinong tutulong, sinong may hawak ng dokumento na ilalabas. Pag pinail ko, halimbawa, libel, kasi kung ano-ano sinasabi, baka matanggal pa ang piskal eh, kapag ka-finail nila, no? Yung kaso sa mga committees, I believe naman in the independence sa bawat isang mga senador, pero yun nga kasi style ni Senator Lacson, old style yon, yung may dossier ka, may hawak ka, tapos ililik mo through your other colleagues na, eto mga hawak pagka nagkalaban or kaya makikipagkaibigan sa'yo, pero once na hindi kayo nag-agree, tututukan ka na. At ngayon, ako naman ang sinasampulan niya, di ba? So, may score yan eh. So, sinampulan niya si Jinggoy, sinampulan niya po si Senator Marcoleta, Senator Chi, Senator Joel. So, 2-all lang score. So, syempre, medyo nagtatampo din si Senator Lacson. Ba't nagkaganon? Problema, di ba, nagkaroon ng coup sa Senate, nakaupo kami, 13, kailangan nila ng boto. So, now, ako naman po ang tinututukan niya. Sabi nung iba, Sen, siya lang po yun. Walang kilalaman ng Malacanang, wala yung iba. I don't really know, and I'll give Malacanang the benefit of the doubt. Of course, naging klaro sa amin na maraming bawal. Halimbawa, bawal maging Senate President ang opposition kasi gagalaw talaga ang lahat para ang makaupo ay kakampi nila. But so far naman, masasabi ko naman na very straightforward, honest, very, how do I put it, patas ang pagpapatakbo ni Senator Win. Of course, umangal kami sa impeachment dun sa presiding officer. Wala naman akong doubt maganda ang pagpapatakbo ni Senator Escudero. Ang question lang kung nasunod yung rules, di ba? So walang doubt po sa amin nung tinigil yung pagbibigay ng medical assistance, kasi napakarami po tayong tinutulungan sa medical assistance. Nireport po sa akin na maraming project hindi napopondohan. DBM naman daw, hindi naman DPWH, pero dapat DPWH yung nagfa-follow up. At pag na-delay ito, hindi naman si Alan Cayetano magsasuffer. At hindi lang Tagigenyo, kasi nga marami na pong dumadaan sa mga kalye ng Taguig na hindi po taga-Taguig. Ulitin ko po yun yung mga ibang projects po na sinasabi ni Senator Lacson, pinapakinabangan ng 100,000 tao yan. Yung ilan mga parks, pag Christmas lang po, 20,000-30,000.
yung daanan na isang sinasabi nila, dinadaanan ng mga galing Laguna papuntang Rizal. Alam nyo naman po, Arca South, BGC, whether mga kapitbahay namin sa Muntinlupa, Las Piñas, Makati, Pasig, Pateros ay dumadaan din dyan. So pag tinigil yung mga projects or binitin or hindi nilabas ang pondo, ang nagsasuffer dyan mga tao. Balita ko sa House din, maraming kongresista na hindi pumirma sa impeachment. Hindi ko alam for sure kasi hindi ko sila nakakausap. But yung ilan na nakakausap ko ay nagsabi nga na tigil yung kanilang pondo. So ang hiling na lang namin, so Gipitan to, tanggap na gipitan. namin yon. Marami kaming tanggap. Tanggap namin maging target, tanggap namin iimbestigahan kami, tanggap namin kakasuhan kami, tanggap namin na bawal na maging majority o Senate President, bawal yung ibang projects. But hiling namin, ang konstitusyon, ang constitutional processes ay respetuhin, di ba? Huwag nating isang tabi yung batas. So sabi nga nila, sabi po ni Yusek Claire na wala ba akong faith sa korte? May faith ako sa korte. Tapos sabi niya, mag-abogado na lang ako para kila Senator Jinggoy, sila Senator Marcoleta. Hindi yun yung point eh. Wala naman choice ang korte pag may final. Palingkira kasi. Pero kasi, ano ang fina-file? Kasi pag final mo non-bailable, katulad nito, baka matapos yung impeachment, hindi po participate si Senator Jinggoy, Senator Marcoleta. Napaka-importante nung kanilang participation. Special treatment daw pag sila'y nag-participate. Hindi po. Kasi unlike an MTC judge, an RTC judge, unlike sa Supreme Court, not sa Supreme Court, no, unlike Court of Appeals, Court of Tax Appeals na kung mag-isa lang yung judge, let's say sa RTC, pwede mo ilipat yung kaso na yun sa ibang branch. Sa Sandigan or CA, pagka hindi pumwede, nag-inhibit yung isang justice, may papalit na isang justice. Sa Supreme Court, of course, kung 15 sila lang. Pero kahit na mag-inhibit yung isa, may 14 ka pa. Pero sa impeachment po, 2/3 of all members. So as long as member pa rin sila, pag hindi po sila nag-attend, counted as acquitted yung boto nila. Pero hindi sila nakakapagtanong, hindi nila na-observe ang sagot ng witness ng bawat isa. Kaya nga sinasabing sui generis or one of a kind yung impeachment. So, dito po ako nagtataka kay Senator Lacson. Pagka nagsasagutan kami, siya nagagalit, pero siya naman po ang araw-araw may pinopost o sinasabi, Correct. ako naman po ay sumasagot. Pagka may sinabi ako, babaliin niya. Tapos sasabihin niya ay cross the line. Ano pong example nun? Di ba po ang topic natin, kung tama na yung Supreme Court ay magbigay ng supina sa BIR, sa AMLA at saka sa mga bangko. At ang sabi po ng prosecution, kasi nga, hindi tumugon o hindi tumama sa kanyang kita at sa kanyang SALN ng Vice President. So, kinumpare ko lang to. No? So, sabi ko, kung si Senator Lacson tumaas ang SALN, ibig ba sabihin pwede na natin isupina? Di ba? Yung BIR, AMLA at saka ako din ang sumagot. Sabi ko hindi. Kasi just because tumaas ang salin mo, hindi ibig sabihin may mali. So hindi ko na siguro kasalanan kung mali ang rinig niya. Of course sa kanyang pamilya or sa mga malalapit sa kanya na stress, paumanhin na stress kayo kasi kung yun yung interpretasyon. Ang interpretasyon na sinasabi ko nga, walang masama. Kaya nga sabi ko, dapat may ebidensya, may accusation na may mali or may corruption. Hindi ko sinabing ganon. Pero nung sinabi niya kasi sa akin na may anomalya sa Taguig, so syempre sabi ko, edi side by side tayo. Diba? Lista ako ng 2-3 na meron din ako suspicion na hindi maayos sa iyo. O tapos yung sa akin, and then yung sa bayan. So ulitin ko po nung nag-umpisa to, sabi ko, gusto mong imbestigahan si Alan Cayetano or kahit anong tingin mong link sa akin, sige, pero isabay natin sa investigasyon sa'yo. And then, ang dapat primary investigation,
yung sa pangkalahatan sa buong bansa, yung flood control. Eh sabi niya, hindi, unahin natin si Alan Cayetano. Okay. So ano nangyari? At bakit niya sinasabing humihingi ako ng ceasefire? So nung simula siyang magsabi ng mga alegasyon, nakikinig lang ako. Sabi niya, may ghost. Di naman niya sinabi ko saan. So syempre, sinabi ko lang, wala. O tapos, inaraw-araw na niya ako. Correct. Tapos totoo na nag-uusap-usap yung mga senador at alam niya yon. At isang senador nagsabi sa akin, ako mahigit sa isa, Alan, hanggang saan to? Sabi ko, yung para sa bansa, kailangan lumabas yung totoo. But reasonable kami. At hindi kami papayag sa sinungaling, hindi kami papayag na kung saan-saan dinadala, di ba? Ang gusto lang namin, patas at lumabas yung totoo, katotohanan. So sabi niya, pero Alan, pag naglaban-laban yung mga senador at araw-araw na lang laban-laban senador, 3 mangyayari. 1, baka bumaksak ang rating ng senador, baka bumalik yung plano na mag-chacha or mag-charter change at alisin ng senador. Ayaw naman natin yan. Sabi ko, yes, ayaw natin yan. O pangalawa, baka mawala yung focus sa mga anomalya Correct. na dapat tinitignan natin sa iba't ibang mga ahensya. Sabi ko, yes, unless yan ang gusto ni Senator Lacson. Unless So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below mga karabin natin. Maraming salamat po.